Si Tekuto ay isang batang may malubhang sakit na muling isinilang sa mundo ng kanyang paboritong laro matapos siyang pumanaw kasama ang kanyang paboritong karakter sa laro. Habang nagpaplano silang dalawa na magtayo ng isang imperyo na tulad ng ginawa nila sa laro, wala silang alam na si Tekuto ay muling isinilang bilang ang maalamat na hari ng pagkawasak na siyang sisir sa mundo upang ito'y muling maisilang. Si Tekuto ay isang batang may malubhang sakit na karamihan sa kanyang oras ay ginugugol sa paglalaro ng isang larong estratehiya sa pagbuo ng sibilisasyon na tinatawag na Eternal Nations. Isang araw, habang sisimulan na naman niya ang laro matapos ang lahat, siya ay tahimik na pumanaw. Pakiramdam niya ay lumulubog siya sa kadiliman at nang imulat niya ang kanyang mga mata. Nakita na lamang niya ang sarili niyang nakaupo sa isang batong trono sa gitna ng kagubatan. Hindi niya maintindihan ang nangyayari pero biglang may pamilyar na figura ang sumulpot sa harapan niya. Agad na nakilala ni Tekuto ang babae, si Atu, ang bruhang putik na paborito niyang karakter sa larong Eternal Nations. Naalala niya kung paano niya naisip ang laruin ang Eternal Nations sa pinakamahirap na antas, gamit ang kaharian ng pagkawasak at kasamaan, ang Minagra, bilang panimulang lugar. Mabuti na lang at kasama si Atu, isang karakter na mahina sa una, pero sumisipsip ng kakayahan ng mga kalaban na kanyang natatalo at nagiging pinakamalakas sa huli. Tinawag ni Atu si Tekuto na kanyang hari at siya nagtataka kung ito ba ay isang uri ng role-playing situation na kailangan niyang sumama. Ngunit, sinabi ni Atu sa kanya na hindi na niya kailangang isipin pa yon ng mabuti dahil alam na niya ang lahat. Alam niya ang pangalan niya, pati na rin ang katotohanang hindi pa siya nakakapaglakad sa damuhan. Siya ang pinakamagaling sa mga magagaling na nakatapos ng laro sa pinakamahirap na antas gamit ang pinakamahirap na sibilisasyon. Nagulat si Tekuto nang marinig na alam nito na siya ay isang manlalaro at ito ay isang karakter sa loob ng laro, at sinabi ni Atu na naaalala niya ang lahat ng kanilang mga laro. Alam din niya ang kanyang estilo ng paglalaro, lahat ng sinabi niya rito sa screen, at lahat ng beses na nagpahayag siya ng kanyang damdamin para rito. Tuwang-tuwa si Tekuto dahil nakausap niya ng harapan ang kanyang paboritong karakter, at masayang-masaya raw si Atu. Tinatanong niya si Atu kung nasa langit ba sila at kung siya ba ang tumawag dito, pero sinabi ni Atu na siya rin ay tinawag sa lugar na ito. Tungkol naman sa lugar, para daw itong mundo ng mga walang hanggang bansa. Pagkatapos ay lumuhad si Atu sa harap ni Tekuto at hinawakan ang kamay nito, sinasabing dahil magkasama sila rito, hindi na. Kahit ano pa man ang lugar na ito. Sabi niya dapat silang magtulungan ulit at bumuo ng sibilisasyon para sa kanilang dalawa. Hindi alam ni Tekuto ang sasabihin nang hilahin siya ni Atu mula sa kanyang trono, sinasabi na maraming beses na silang nagtagumpay sa mundo noon at dapat nilang ituring itong isang panibagong simula. Gusto ni Tekuto ang ideya, at hiniling niya kay Atu na maglingkod sa kanya para makabuo ng isang maluwalhating sibilisasyon, at masayang pumayag si Atu. Pagkatapos ay nagpanggap siyang isang makapangyarihang mangkukulam at pormal na nanumpa ng kanyang katapatan sa kanya, pero pareho silang nahiya sa mga dialogong nakakahiya. Gamit iyon, sinabi ni Tekuto kay Atu na alam na niya ang unang gagawin nila sa Minagra. Pinagtibay niya ito, na sasabihin nilang magiging mga taong hindi lumalabas at ililihim ang kanilang pagkatao sa ibang bahagi ng mundo. Ang sumunod na ginawa ni Tekuto ay ang paggamit ng kanyang emergency skill para makagawa ng isang napakalaking insekto para magsilipat sa kalapit na lugar. Nag-usap sina Tekuto at Atu kung paano ito isa sa kanilang pangunahing alituntunin, ang lubos na pagtatago ng kanilang presensya sa ibang mga manlalaro sa unang bahagi ng laro, at ang mga especially iyan na kagaya nito ay nakatutulong para mang-alap ng impormasyon nang hindi nahahalata. Pagkatapos ay inutusan ni Tekuto ang insekto para mang-alap ng impormasyon sa paligid, at agad itong sumugod upang gawin ang misyon nito. Nagulat si Atu dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kadali ang mga bagay-bagay sa bagong at hindi pamilyar na mundong ito, at sinabi ni Tekuto sa kanya na kaya lang niyang ibahagi ang nakikita ng insekto, tulad ng sa laro. Sinabi pa niya na naubos niya ang kalahati ng kanyang mana para likhain ang escort, at ang pinakamainam niyang magagawa ngayon ay ang gumawa ng isang panimulang tirahan para sa kanila. Sana raw ay may natitira pa siyang mana para makagawa ng isang mandirigma na magtatanggol sa kanila, pero hindi na iyon posible sa ngayon. Napabuntong hininga si Atu dahil mahina talaga siya ngayon at hindi niya kayang protektahan ang sarili. Kalimutan muna si Tekuto. Pero si Tekuto, patuloy na tinitignan ang paligid gamit ang mata ng insekto,
at sabi niya puro kagubatan lang ang nandito. Nalulungkot si Ato dahil hindi niya siya matutulungan ngayon, pero sinabi ni Takuto na sapat na sa kanya ang presensya niya, at sobrang saya naman ni Ato nang marinig yun. Bigla na lang, may nakita ang insekto, isang grupo ng mahirap at pagod na Dark Elves. Sabi ni Ato, magandang balita ito dahil neutral ang mga Dark Elves, medyo nakakiling lang sa neutral. Masamang panig, at ang kaharian nila ay neutral evil din. Ngunit ikinabahala ito ni Takuto, na nagsimulang mag-isip kung ito nga ba ang mundo ng mga walang hanggang bansa. Naisip niya na kung may kalapit na sibilisasyon, tiyak na masisira ang kaharian nila agad, pero sinabi ni Ato na kung nasa panganib sila, magtatakas silang dalawa. Sinabi ni Takuto na tama siya, at magbabantay muna siya sa mga Dark Elves habang patuloy na nagsasaliksik sa lugar. Habang sila'y nagsasagawa ng kanilang mga nakakatawang chant at selebrasyon, isang grupo ng mga Dark. Biglang dumating ang mga elf doon. Pareho silang nagulat na makita sina Takuto at Ato, at napagpasyahan ni Ato na isa sa panganib niya ang kanyang buhay kung sakaling nasa panganib ang kanyang amo. Lumalabas na ang pinuno ng mga madilim na elf, si Gia, ay may misyon na maghanap ng pagkain para sa kanyang mga nasasakupan na pagod at gutom na pagod na. Sinabi sa kanya ng kanyang katulong na hindi sila dapat narito sa kagubatan dahil sabi ng mga alamat ay mayroong isang napakasamang nilalang na nakakulong dito, ngunit sinabi ni Gia na hindi siya maaaring umatras dahil lang doon dahil kailangan siya ng kanyang mga nasasakupan. Habang iniisip niya yon, bigla siyang nakatagpo kina Ato at Takuto, na para sa kanya ay tila mga sagisag ng kasamaan. Napanginig siya sa takot dahil anino lamang ang nakikita niya kapalit ng anyo ni Takuto, at ngayon ay panatag na siya sa katotohanan ng mga kwentong may matinding kasamaan sa lugar na ito. Iniisip niyang kung magkakamali siya rito, maaaring mawala ang buong angkan nila, kaya't mabilis siyang lumuhad kay Takuto at nagpakilala. Ginaya rin siya ng mga tagasunod niya at pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Gia kay Takuto dahil sa pagpasok sa teritoryo nito. Biglang nagsalita si Ato na parang isang matapang na tao at sinabing mabuti namang alam nila ang kanilang lugar. Tinanong niya ito kung bakit pumunta ang mga Dark Elves dito, at nagsimula si Gia sa kanyang kwento ng paghihirap para maawa ito. Pero, naboring si Ato at sinabihan siyang magpunta na sa punto, kaya't natakot siya ng husto. Agad niyang sinabi na ang kanyang angkan ay pinalayas ng konseho, at sila ay pinag-uusig pa rin hanggang ngayon. Bigla, tinanong siya ni Takuto kung nakaranas sila ng matinding paghihirap, at nanigas si Gia sa takot. Ngunit, nang sabihin ni Ato na sagutin ang tanong ng hari, ipinaliwanag niya na ang kanilang angkan ay hindi patas na pinarusahan, at napilitan silang pumasok sa mga sampang lupain para sa kaligtasan. Subalit, naubos na ang kanilang pagkain isang linggo na ang nakakaraan, at ngayon ay nagugutom na ang kanyang mga tao dahil wala silang mahanap na pagkain dito. Nag-iisip si Gia sa mga paghihirap na pinagdaanan ng kanyang angkan noong ang gusto lang naman nila ay mamuhay ng mapayapa. Iniisip niya kung magiging malupit din ba sa kanila si Takuto, ngunit laking gulat niya nang pagbatuhin siya ni Takuto ng mga mansanas, sinasabing tikman niya dahil masarap daw ito. Hindi pa nakakakita si Gia ng mansanas noon, at nag-aalinlangan siya, pero wala namang pasensya ang mga tagasunod niya, at nagsimulang lamunin ang mga mansanas habang sinasabi kung gaano kasarap ang mga ito. Bigla na lang may ginawa ring mga pera si Takuto, at tulala na lang si Gia. Tinanong siya ni Ato kung bakit hindi niya kinakain ang mga prutas na maayos na binigay ng kanyang amo, at agad na yumuko ang Dark Elf kay Takuto, sinasabing marami pang nagugutom sa kanyang tribo. Gusto niyang pakainin ang mga ito, lalo na ang mga bata, bago ang sarili niya, at naawa si Takuto sa kanya. Nagsimulang gumawa siya ng napakaraming pagkain, na ikinagulat ni Ato at ikinahanga ni Gia. Ang mga Dark Elf na tulad niya ay laging inapi dahil naniniwala ang mga tao na nagbibilang sa madilim na panig, at walang sino man ang sumubok na tulungan sila hanggang ngayon. Tinanong niya si Takuto kung sino ba talaga ito, pero sinabi lang nito sa kanya na dalhin ang pagkain sa mga kasamahan niya. Si Gia at ang mga tagasunod niya ay bumalik din naman agad sa kampo nila dala ang pagkain, at lahat sila ay nakakain ng busog. Si Gia, gayunpaman, ay ayaw sabihin kung paano niya nakuha ang pagkain sa ibang mga engkanto, pero ng gabi, habang siya ay nag-iisa sa tabi ng kampo, dumating doon ang matandang pinuno ng angkan. Puna nito na ang mga prutas na dinala niya kanina ay kakaiba sa lahat ng nakita niya sa mahabang buhay niya, at mas masarap pa ito sa alinman.
Prutas. Tinanong niya si Gia kung saan niya nakuha ang mga prutas na yun, at ikwento niya sa matanda ang pagkikita niya sa maalamat na masasamang nilalang. Nagulat ang matanda dahil nakasalamuhan ni Gia ang hari ng kaguluhan na nabanggit sa mga sinaunang aklat. Aniya, ayon sa mga aklat na yon, kapag labis nang napuno ang mundo, lilito ang hari ng kaguluhan at sisirain ang mundo upang magkaroon ito ng panibagong simula. Para kay Gia, mukhang si Takuto ang tugma sa paglalarawan ng hari ng kaguluhan, pero sa totoo lang, ni hindi niya maintindihan ang kahit isang salita ni Takuto, at naaktuhan lamang siya sa mga pahiwatig na nakuha niya mula sa kilos ni Ato. Hindi pa sigurado ang matanda roon, pero tinanong niya si Gia kung may ibinigay ba siya kay Takuto kapalit ng pagkain. Sagot ni Gia na wala siyang ibinigay na kapalit, at sinabi ng matanda na walang masamang nilalang na magpapakita ng awa ng walang kapalit. Naniniwala naman si Gia na si Takuto ay isang maaway na nilalang na naawa sa pagdurusa ng kanyang mga kababayan, at ikinagalit iyon ng matanda. Tinanong niya si Gia kung paano niya masasabi yan tungkol sa isang masamang nilalang nang may ganong paggalang, pero matapos ang kaunting pagtatalo, napagtanto niya na nagsikap si Gia at nakakuha ng pagkain para sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos noon, si matanda Molter, nagpapahayag na siya ay makikipag-ayos sa madilim na hari bilang pinakamatandang Dark Elf, at sana'y makamit ng kanilang angkan ang payapang buhay na matagal na nilang ninanais. Sa kabilang banda, sinaway ni Ato si Takuto dahil sa paggamit ng kanyang mana sa paglikha ng pagkain para sa mga elf samantalang kulang siya nito, ngunit nang sabihin niyang huwag magalit dahil kailangan niya ito, nagbago na ang kilos nito. Kinabukasan, naghahanda si Gia upang dalawin muli si Takuto, at tinanong siya ni Elder Molter kung handa na siyang harapin ang hari. Naniniwala siya na dahil tumanggap na sila ng tulong mula sa madilim na hari, dapat silang handang magbayad ng anumang hingin niya kapalit. Tumutol si Gia, na sinasabing wala namang sinabi si Takuto na ganoon, pero sumagot si Molter na likas na lang daw yun sa mga masasamang nilalang, humingi ng kapalit sa kabutihang ginagawa nila. Gayunpaman, sang-ayon siya na kailangan pa rin nilang umasa kay Takuto para mabuhay, dahil walang ibang ligtas na lugar para sa kanila. Magkasamang nagpa siyang pumunta kay Takuto ang dalawa, hindi namamalayan na ang insektong especially iyan ito ay nakamasid sa kanila buong oras. Agad na tinawag ni Takuto ang insekto para mag-ulat, at nang malaman niyang ang mga elf ay paparating na sila, ang tanging hiling niya na lang ay kunin na nila ang natitirang pagkain na inihanda niya para sa kanila kahapon at umalis ng tahimik. Kinakabahan siya habang ipinaliliwanag na kinakabahan siya at hindi makapag-usap ng maayos, kaya hindi niya alam kung kaya niyang makipag-ayos sa mga madilim na elf. Sinabi sa kanya ni Ato na siya na ang gagawa nito para sa kanya, at maipapakita rin ito sa mga madilim na elf na kahit ang hari nila ay ayaw makipag-usap sa mga katulad nila. Maya-maya pa, dumating sina Molter at Gia doon, at binati ng matandang elf si Takuto gamit ang isang bati na gawa ng ChatGPT, nagpapasalamat sa pagbibigay niya ng pagkain sa kanyang mga kababayan. Pagkatapos ay tinanong niya kung malalaman niya ang pangalan ng taong tumulong sa kanila, at sa pagpayag ni Takuto, ibinahagi ni Ato ang pangalan nito, na ipinapahayag siyang hari ng pagkawasak. Parehong nagulat ang dalawang Dark Elf dahil nasaksihan ang kanilang mga kinatatakutan, at pagkatapos ay sinabihan sila ni Ato na kunin ang pagkain at umalis na dahil hindi naman yun magtatagal. Gayunpaman, sinabi ni Molter na gusto niyang magbayad ng utang na loob kay Takuto para sa kabutihang ipinakita nito sa kanila, at tinanong kung ano ang maiaalok nila bilang kapalit. Sinabi lang ni Ato na wala silang anumang bagay na makakapagbigay kasiyahan sa kanilang hari, kaya huwag na silang mag-abala pa. Tinanong niya ang mga elf kung mayroon ba talaga silang itinuturing na mahalaga. At nag-aalinlangan si Molter dahil wala na silang ganoon. Sinaman siya ng tingin ni Ato nang makita ang pag-aalinlangan niya at tinanong kung may binabalak siya. Nagpanik si Molter at napagtanto ni Takuto na lubhang lumalala na ang negosasyon. Bigla niyang tinawag si Ato para pag-usapan ang kanilang diskarte, at nagalit si Ato dahil masyadong mahinahon ang plano ni Takuto. Sinabi niya na ang dalawang ito ay walang alam sa pakikipagnegosasyon, at sa ganitong takbo ng pangyayari, magiging sagabal lang sila sa kanyang landas. Iminungkahi niya ang mga ulo nila sa mga haligi sa paligid ng kanilang paanan, pero pinigilan ni Takuto ang pagtulad niya sa isang pintor na taga-Austria. Sabi niya na gusto lang makipagkasundo ng mga engkanto sa kanya, at gusto nilang magbayad bilang pagbabalik.
Iminungkahi niyang humingi na lang sila ng pambayad sa paraang kaya ng mga engkanto imbes na libreng pagkain, para manatiling maganda ang samahan nila. Hindi na nakaangal si Atu, at sinabi niya sa mga engkanto na pumayag na ang hari niya sa alay nila. Nang makita ang pagkagaan ng loob ni Molter, pareho nilang naisip ni Atu na sobrang kinakabahan pala ito. Dahil ang tingin niya kay Takuto ay isang karaniwang masasamang nilalang. Sinaway siya ni Atu dahil doon, pero naguluhan siya kung ano ang hihingin kapalit ng pagkain. Bigla naisip ni Takuto, at sinabihan niya si Atu na tanungin ang mga engkanto tungkol sa mundo sa labas. Tuwang-tuwa si Molter nang marinig ito, at nangako siyang ikukwento kay Takuto ng detalyado ang lahat ng nakita at narinig niya sa labas ng kagubatan. Sinabi ni Atu na pagkatapos noon, kailangan ng umalis ng kagubatan ang kanyang tribo, at nagulat sina Gia at Molter. Sinabi nilang gusto nilang manatili sa kagubatan sa ilalim ng pangangalaga ni Takuto. Pero sinabi ni Atu na tumigil sila sa pagiging sakim kung gusto nilang mabuhay. Sinubukan ni Gia na makipagtalo pero pinatahimik siya ni Molter, na sinabing kailangan nilang sumunod sa utos ng hari. Nagsimula na silang umalis, pero nakaramdam ng awa si Takuto dahil sa pagtataboy niya sa kanila. Bigla siyang may naisip at sinabi kina Molter at Gia na maging mamamayan na sila niya. Pareho silang nagulat sa narinig, pero hindi kasing gulat ni Atu, na tinanong si Takuto kung ano ba ang ginagawa nito. Ipinaalala niya ang sistema ng mga refugee sa laro, na nagpapahintulot sa kanila na tanggapin ang iba't ibang uri ng nilalang bilang mamamayan. Sinabi pa niya na dahil neutral ang mga Dark Elves, madali silang makakaangkop sa masasamang katangian ng kanilang kaharian at makasasama na sila sa ibang mga nilalang na naninirahan doon. Nag-aalinlangan pa rin si Atu dahil ang mga nilalang na may masasamang ugali ay madalas na nagkakaroon ng alitan sa isa't isa, pero ipinaalala sa kanya ni Takuto na ang pangunahing uri ng nilalang doon, ang mga homunculus, ay parang mga taong binuwag at pinagsama-samang hindi maganda, at hindi nila kayang palagi silang kasama. Agad na sumang-ayon si Atu nang maisip niya ang nakakatakot na anyo ng mga homunculus. Lumingon siya sa dalawang elf, sinasabi sa kanila na plano ni Takuto na magtayo ng isang kaharian. Darating na siya, at handa na siyang tanggapin sila bilang kanyang mga mamamayan kung mangangakong maglilingkod sa kanya. Nagulat si Molter dito, at tinanong niya si Atu kung ano ang mangyayari kung pipiliin nilang maging mamamayan nito, at nilinaw ni Atu na magiging masasamang nilalang sila, pero sinabihan niya sila na mas masaya ito kaysa sa inaakala nila. Pagkatapos noon, sina Takuto at Atu ay nagtungo sa pamayanan ng mga madilim na engkanto, kung saan lahat ay handang salubungin siya. Lahat ay takot na takot sa kanya, at ang iba sa mga mahina ay nahimatay na lamang sa pagkikita pa lamang sa kanya. Umupo si Takuto sa kanyang trono kasama si Atu sa kanyang tabi, na nagsabi sa mga madilim na engkanto na ngayon ay magsisimula na silang magiging mga mamamayan na ng kaharian nilang Mindra. Muli niyang tinanong si Takuto kung sigurado na ba siya, at nang pumayag na ito, tinanggap na ang mga elf sa kanyang kaharian at binati sila ni Atu dahil tiyak na ang kaligtasan at kapakanan nila sa ilalim ng bagong hari. Nagtataka si Gia kung tapos na ba ang lahat dahil wala siyang nararamdamang pagbabago kahit dapat sana'y naging masamang nilalang na siya. Bigla niyang pinagsisihan ang mga sinabi niya nang sumabog ang matinding galit sa kanya at sa ibang mga elf. Naisip nila ang mga taong nanakit at umusig sa kanilang lahi at napuno sila ng pagnanais na gumanti. At ang dalawang normal na elf na kasama nila ay nag-aalala para sa kanila. Nakikitang nahihirapan ang lahat. Tinanong sila ni Takuto kung ayos lang ba sila, at napaiyak si Gia dahil napagtanto niyang may nagmamalasakit na sa kanya at sa kanyang mga kababayan. Naghiyawan ang mga Dark Elf para kay Takuto habang lumuluha, at siya naman ay labis na naantig. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Takuto ng mapa ng kontinente galing kay Malta, at bigla siyang nawala ng malay pagkatingin niya rito. Tinanong siya ni Atu kung ano ang nangyari, at sinabi niya rito na tingnan ang mapa at makita kung gaano kahirap ang kanilang panimulang posisyon. Nasa isang kontinente sila kung saan may dalawang napakalaking, at mayroon ng makapangyarihang mga sibilisasyon. Isa na rito ang banal na kaharian ng Qualia, isang bansang binubuo ng mga taong sumasamba sa Diyos na si Arlos, at sila ay isang sibilisasyong may mabuting hangarin. Sa kabilang banda, naroon ang Elna, ang alyansa ng mga elemental kung saan nakatira ang mga elf na sumasamba sa kalikasan. Sila rin ay nasa panig ng kabutihan, at si Atu ay nag-aalala dahil kung matuklasan nila ang kanilang kaharian,
agad silang mawawala. Napabagsak siya kasama si Takuto, pero kinalma siya nito, na sinasabing hanggat hindi sila nadidiskubre, maaari silang lumakas pa. Sabi niya sa laro, ang pangunahing uri nila ng homunculi ay medyo mahina ang pag-iisip kaya hindi sila gaanong nakakapag-research, pero ngayon dahil may mga dark elves na sila, dapat ay gumana ang trabaho sa gawin na yon. Maya-maya pa, dinalaw sila ng mga dark elves, at ngayong kasama ni Gia ang kanyang katulong na si Emily. Sinabi niya kay Takuto na si Emily ay isang matalinong dalubhasa, na marami siyang alam tungkol sa ibang kaharian, kaya tiyak na mas malaki ang maitutulong niya. Sinabi ni Ato na natutuwa ang hari sa kanilang dedikasyon, at pagkatapos ay ipinahayag niya na bibigyan sila ng mahahalagang trabaho simula ngayon dahil ito ay gusto ni Takuto. Una, inatasan niya si Molter na manggalaga sa mga pangloob na gawain ng kaharian, at sinabi niyang malaki ang pag-asa niya rito dahil nalaman niyang marunong din ito sa mahika. Sunod, ginawa niyang pinuno ng mga mandirigma ng Minagra si Gia at sinabihan siyang magtayo ng isang malakas na hukbo para maidepensa nila ang kanilang sarili. Ibinigay niya kay Gia ang buong responsibilidad sa pag-recruit ng mga sundalo, at nagsaya si Gia, na sinabing lilipulin niya ang lahat ng kanilang mga kaaway, ngunit nandidiri na si Takuto. Sinabi niyang barbaro ang digmaan, at sinabi ni Ato kay Gia na nalilito, na ang hari nila ay mas pinipili ang kapayapaan, kaya dapat niyang tandaan yon. Lalo itong nagpalito sa mandirigmang elf dahil nagtataka siya kung bakit magmahal ng kapayapaan ang hari ng kaguluhan. Pinainis ni Molter si Gia, at agad na tumayo, na sinasabing hindi tulad ni Gia na puro kalamnan ang utak, siya ay magiging mas kapaki-pakinabang. Tinanggap ito ni Gia bilang hamon, at sinabi niya kay Takuto na bata at malakas siya, kaya mas marami siyang magagawa ng walang pahinga. Hindi na unawaan ni Ato na nag-uunahan lang sila sa pansin ng makapangyarihang pinuno, at inakala niyang workaholic sila. Tinatanong niya si Takuto kung dapat ba silang bigyan sila ng misyon na mang-alap ng mga resources, at iminungkahi niyang utusan silang pagandahin ang lugar at magtayo ng mga bahay. Agad na ibinalita ito ni Ato kay Molter, na inutusan niyang mang-alap ng sapat na kahoy para sa mga bahay habang pinapanatili ang kalinisan ng kagubatan. Sinabi ni Molter na agad niyang gagawin yun dahil ang mga dark elf ay likas na naninirahan sa kagubatan. Pagkatapos ay sinabi ni Takuto sa kanila na muling taniman ang mga bahaging kanilang pinutol, at nalito ang mga elf dahil hindi nila narinig ang terminong yun. Napagtanto ni Takuto na maaaring hindi gaanong kaunlad ang sibilisasyon nila upang maunawaan ang muling pagtatanim. Kaya tinanong niya sila kung nakakaalam ba sila ng military magic o ang 6 na pangunahing elemento. Sabi ni Molter na ang 4 na pangunahing elemento lang ang alam niya, at sabi naman ni Emily na hindi pa siya nakakarinig ng bansang gumagamit ng military magic. Napagtanto ni Takuto at Ato na mas primitive pala ang mundong ito kaysa sa inaakala nila, pero maganda rin yun dahil kapag na-develop na nila ang kanilang magic technology, mabilis nilang mapapangibabawan ng ibang bansa. Ipinaliwanag din ni Ato na ang reforestation ay ang pagtatanim ng mga bagong puno kapalit ng mga pinutol, at sinabi ng mga dark elves na ginagawa rin nila yon, pero hindi nila kaya. Gamit ang mahika para mapabilis ang paglaki nito. Sabi ni Ato na ang pagtatanim ulit ng mga puno ay gumagamit ng 6 na pangunahing elemento para mapabilis ang paglaki ng puno, at bigla na lang niyang ibinigay kay Takuto ang kredito para sa tuklas na ito, kahit na malaking kasinungalingan yon. Panay ang tingin niya kay Takuto, sinasabi na siya ang gumawa ng kakaibang mga prutas na kanilang kinain kanina, at kung gaano niya gustong-gusto ang ubas. Sumang-ayon si Emily kay Ato at sinabing sinubukan niyang itanim ang mga buto ng ubas at may mga halaman na tumubo na. Nakakagulat ito kay Takuto dahil hindi niya inakala na magiging posible ang pagpapalaki ng kahit ano rito. Gayunpaman, mabilis niyang naisip na kaya niya lumikha ng mga bunga mula sa lupa rito gamit ang mahika, ibig sabihin ay maaaring lumikha siya ng ibang mga bagay. Sinubukan niya ang kanyang teorya sa pamamagitan ng paggawa ng barya, at napagtanto niyang kaya niyang lumikha ng pulbera at iba pang mga bagay na pang-agham, at sa ganoong paraan, mapapabilis niya ang pag-unlad ng kanyang sibilisasyon kaysa sa ibang kaharian. Samantala, sa banal na kaharian ng Qualia, nagsisimula na ring magkaroon ng kaguluhan. Pinamumunuan ni Santa Ecelina ang isang grupo ng mga kabalyero patungo sa mga paanan ng bundok na natatakpan ng nyebe upang harapin ang mga halimaw na nagbabanta sa mga kalapit na nayon.
Pagkakita niya sa mga goblin na tumatakbo papalapit sa kanya, itinuturo niya ang kanyang tungkod sa kanila, at nagiging abo ang mga ito dahil sa kanyang banal na apoy. Napapawi ang banal na apoy sa mga ulap matapos mapuksa ang mga halimaw, at habang tumatama ang sikat ng araw sa lupang nasunog, namumukadkad ang mga bulaklak doon. Sinabi ng kapitan ng mga kabalyero sa kanyang mga tauhan na ang kakayahan ni Selena ay nagsusunog ng masasamang halimaw at nagiging taniman ng bulaklak ang mga ito, at siya ang dahilan kung bakit sila ay may magandang samahan sa mga engkanto. Pagkatapos noon, sinabi ni Selena sa kardinal na dapat siyang magpadala ng mga paladin sa timog, dahil kamakailan lamang ay may nakita siyang masamang pangitain na mangyayari sa kagubatan ng sumpa. Tumanggi ang kardinal, na sinasabing ang kagubatan ng sumpa ay nasa pinakadulo ng kontinente, at kailangan niya ang pahintulot ng mga nakatataas upang makapagpadala roon ng mga paladin. Pinagbantaan siya ni Selena na pupunta roon mismo kung hindi siya makakapagpadala ng sinuman, at kahit nagtangkang tumutol ang kardinal, napaurong din siya at nangakong magpapadala ng mga sundalong kaya niyang personal na may kilos. Kasabay nito, abala sina Takuto at Atu sa pagpapaunlad ng kanilang teritoryo, simula sa pagtatayo ng mga bahay para sa mga Dark Elf. May pansamantalang bulwagan ng trono na naitayo na sa paligid ni Takuto. Trono, at sabik siyang makipagpulong at makipag-usap sa mahahalagang mamamayan ng kanyang kaharian. Nang mga sandaling yon, dumating sina Molter, Gia, at Emily, at sinabi ni Atu na dapat nilang simulan agad ang kanilang unang pagpupulong. Subalit, may handog si Emily kay Takuto bago ang pulong, isang kasuutan na magpapaganda sa kanya. Natuwa siya sa natanggap na damit dahil nadumihan na ang mga suot niya, at nagpasalamat siya sa mga engkanto. Ngunit, hindi nakita ng mga engkanto ang pagbabago sa kanyang anyo, pero nagtiwala sila kay Atu nang sabihin nitong maganda ang hitsura ni Takuto sa damit na inihanda para sa kanya. Nang matapos yon, sinimulan na niya ang pulong ng konseho, pero si Takuto ay abala sa pagka-fanboy sa sarili. Nagdesisyon si Atu na ituloy ang pulong kahit wala siya at kukonsultahin na lamang siya kung kinakailangan ng opinyon niya, at si Takuto naman ay payag na payag sa mungkahi. Nang magsimula na ang pulong, tinanong ni Molter si Atu kung anong uri ng gusali ang dapat nilang unahin. Sinabi niya na dapat nilang simulan sa mga pasilidad para sa paggawa ng pagkain, at sa kanya pinakita ang isang halaman na may kakaibang itsura na siyang magiging pangunahing pinagkukunan nila ng pagkain sa ngayon. Nandiri ang mga elf nang makita ang halaman at tanungin si Atu kung ano ba talaga yon. Sasabihin niya sa kanila na ito ay halaman na gumagawa ng laman, na kakaiba sa kanilang sibilisasyon. Ipaliwanag niya na ang halaman ay nakakapagluwal ng karne na ang lasa ay tulad ng laman ng tao, at ito ay masustansya. Magugulat ang mga elf sa narinig, at sasabihin nilang hindi naman talaga sila kumakain ng tao, pero sasabihin ni Atu na ang halaman na gumagawa ng laman ay para lamang sa panimulang yugto, at maya-maya ay magkakaroon na sila ng ibang uri ng pagkain. Pagkatapos, sasabihin niya na kailangan din nilang gumawa ng mga bodega at mga kamalig kasama ang mga bukirin, at si Emily ang magdedesisyon na gawin ang trabahong yon. Pagkatapos noon, si Atu ay magpapatuloy sa susunod na bagay sa kanyang agenda na siyang pananaliksik, dahil ang pagkuha ng makabagong teknolohiya ay napakahalaga lalo na para sa maliliit na bansa tulad ng kanila. Tinatanong ni Molter kung anong uri ng teknolohiya ang dapat nilang pagtuunan ng pansin, at sinabi nito sa kanya na magsasaliksik sila ng teknolohiyang Mehiko. Tuwang-tuwa si Takuto na mangyari yon, at sinabi ni Molter na bilang isang mage, gagawin niya ang kanyang makakaya upang mapabilib siya. Pagkatapos ay tinanong niya si Atu kung anong klaseng teknolohiyang Mehiko ang dapat niyang saliksikin, at sinabi nito sa kanya ang tungkol sa military magic. Ipinaliwanag nito na ang karaniwang attack magic ay limitado lamang sa ilang tao, ngunit ang mas maunlad na ang mahika ng militar ay kayang sum-iron ng mga buong lungsod at baguhin pa nga ang anyo ng lupain para sa kanilang kapakinabangan. Inutusan ni Atu na tipunin ang mga elf na may talento sa mahika at simulan agad ang pananaliksik, at si Molter naman ay nasasabik na lumikha ng mga mahikal na awit na wala pa sa mundong ito. Susunod, tinalakay ni Atu ang kanilang estratehiya sa militar at natuwa si Gia dahil sa kanya na ang sunod. Ngunit agad siyang sinabihan ni Takuto na hindi muna sila mag-i-invest ng malaki sa hukbo sa ngayon. Dagdag pa ni Atu na mahal ang pag-alaga sa mga hukbo, ngunit hindi sila nakakapag anumang kapalit sa panahon ng kapayapaan.
Iginiit ni Gia na wala silang sapat na lakas upang maprotektahan ang kanilang hari sa kasalukuyan, at dahil dito, dapat nilang bigyang pansin ang kanilang hukbo. Dagdag pa ni Molter na pareho silang may mga gantimpala sa kanilang ulo bilang pinuno ng mga Dark Elf, at maaaring salakayin ng kanilang mga kaaway ang kaharian. Nauunawaan ni Takuto ang kanilang mga alalahanin at nagpasyang lumikha ng isang bayani upang ipagtanggol sila. Sang-ayon si Ato, na sinasabing ang paglikha ng isang bayani ay magastos, ngunit hindi na sila mangangailangan ng pag-aalaga, kaya perpekto sila para sa kanilang kasalukuyang pangangailangan. Hindi alam ng mga elf kung ano ang isang bayani, at si Ato. Sinasabihan sila na ang mga bayani ay napakalalakas na nilalang na direktang naglilingkod sa hari. May mga kondisyon sa pagtawag ng iba't ibang bayani, ngunit tiwala siya na matatawag nila ang una sa lalong madaling panahon, at excited si Takuto para doon. Iniisip niya kung paano nila kailangan ng mana para gawin ang karamihan sa mga bagay sa mundong ito, at ang isang kaharian ay makakakolekta lamang ng mana mula sa mga mamamayan nito. Kung mas masaya ang mga tao, mas maraming mana ang kanilang makakolekta, at determinado si Takuto na gawing pinakamasayang lugar sa planetang ito ang kanyang kaharian. Samantala, sa banal na kaharian ng Qualia, isang junior paladin na napili si Lonius na maging bahagi ng pangkat na susuri sa sinumpaang kagubatan. Kasama niya si Vertil, isang veterano at paladin, na libangan ang pag-inis kay Lonius dahil sa pagiging masyadong seryoso nito. Nagrereklamo si Vertil na napakaliit ng kanilang grupo, 2 paladin lamang at ilang mersenaryo. Aniya, dapat bigyang pansin ng simbahan ang propesya ni Selena, at sang-ayon naman si Lonius, ngunit alam niyang hindi nila mahulaan ang iniisip ng mga nasa itaas. Batid niya na kung magtatagumpay sila, malaki ang gantimpala na kanilang matatanggap. Pero kung mabibigo sila, tiyak na siya ang sisihin. Sa Minagra, tinitignan ni Takuto ang pag-unlad ng kanyang sibilisasyon. Nakakaramdam siya ng nostalgia dahil libu-libong beses na niyang nakita ang simula ng kanyang sibilisasyon sa screen, pero ito ang unang beses na nakikita niya ito ng malapitan. Ginagabayan siya ni Emily, na nagsasabi sa kanya na ang mga Dark Elves ay dalubhasa sa pagtatayo ng mga bahay sa puno, ngunit mabagal ang pagtatayo ng mga bahay ngayon dahil nakatuon sila sa mga punong karne. Mabuti naman ang paglaki ng mga punong karne, at ang pangangasiwa, at mga pasilidad sa pag-iimbak ay naitayo na rin. Sabi din ni Emily na may natagpuan silang bukal na may tubig tabang malapit at sinisikap nilang kunin ang tubig doon. Tungkol naman sa pananaliksik sa Mahika, si Molter at ang ibang mga manggagaway ay masigasig na nagtatrabaho sa bagong research building. Natutuwa si Takuto sa nalaman at lalo na nang malaman niyang nagsisikap ang mga elf, tulad ng paghahanap ng pinagkukunan ng tubig. Sobrang saya niya dahil ang mga elf na mukhang pagod noong una nilang pagdating ay masaya na ngayon, at nang sabihin niya yun kay Emily, umiyak ito sa tuwa. Nagpanik si Takuto nang makita siyang umiyak, pero agad ding kumalma si Emily at nagpatuloy sa paglilibot. Ipinakita niya kina Takuto at Ato ang taniman ng punong prutas at sinabi na dahil sa mga kagamitang ginawa ni Takuto, malapit na silang makapag-ani. Sunod, dinala niya sila sa pinagkukunan ng tubig na natagpuan ng mga engkanto pero napansin niyang ibang-iba na ang pakiramdam sa lugar na iyon. Nagdilim na rin ng tubig at nalungkot si Emily dahil sa tingin niya ay hindi na nila magagamit iyon. Bago pa maipaliwanag ni Ato kung bakit siya mali, dumating na rin sina Molter at Gia at nakita. Pinagmumula ng tubig, sang-ayon sila kay Emily na mukhang hindi na magagamit ang tubig, pero sumipsip si Ato, sinasabi sa kanila na ligtas naman itong inumin. Ipinaliwanag niya na madilim at malungkot ang lugar na ito ngayon dahil bahagi na ito ng Minagra dahil sa isang katangian na tinatawag na sampang lupain. Nang hingi ng tulong si Takuto sa mga elf na huminga ng malalim at bigla nilang naramdaman na lumino ang kanilang isipan at napuno ng lakas ang kanilang katawan. Ipinaliwanag ni Ato na ang sampang lupain ay nagbibigay ng bentaha sa mga nilalang na may masamang hangarin at nagdudulot ng kapansanan sa mga neutral at mabubuting nilalang. Dahil bahagi ang mga Dark Elves ng Minagra, masasamang nilalang na sila ngayon kaya ligtas na ligtas ang tubig na ito para sa kanila. Pinatunayan ito ni Gia sa pag-inom ng tubig at sinabi naman ni Ato na malapit nang maging bahagi ng sampang lupain ang buong kagubatan. Ngunit sa palagay ni Takuto, medyo may problema yon dahil masyadong kapansin-pansin ng sampang lupain. Sumang-ayon si Molter na kapag naging ganito kadilim ang buong kagubatan, madali silang matutunto ng mga kaaway.
Muli na namang nagmungkahi si Gia na gumawa ng hukbo, pero tiniyak ni Ato at Takuto na tatawag sila ng isang bayani. Sabi ni Molter na hindi pa rin niya malinaw kung ano ang isang bayani at nagpasya si Ato na turuan siya sa pamamagitan ng isang halimbawa. Bigla siyang nagpatawag ng madilim na mga galami mula sa kanyang likuran, na walang kahirap-hirap na pumutol sa mga puno sa paligid bago ihayag na siya mismo ay isang bayani. At kahit na 1% pa lang ng kanyang buong lakas ang gamit niya, kaya pa rin niyang talunin ang mga buong hukbo. Ipinagmalaki ni Takuto sa mga nagulat na mga engkanto na ang mga bayani ay talagang kahanga-hanga at patuloy silang lumalakas habang tumatagal kahit na wala silang ginagawa. Gayunpaman, mabilis niyang binago ang usapan at sinabi kay Ato na hindi na kailangang putulin ang mga puno para maipakita ang kapangyarihan niya, at sinabihan siyang linisin ang kalat mamaya. Samantala, namamangha naman ang mga elf sa nasaksihan, at sinabi nilang si Takuto nga ay isang dakilang nilalang dahil sa mga makapangyarihang tauhan. Nagpasya silang magtayo ng isang marangyang palasyo na angkop sa kanya at sinabi ni Takuto na hindi niya iyon kailangan sa ngayon. Ngunit tumanggi ang mga elf na hayaang manatili ang kanilang hari sa mga bahay na katulad ng sa kanila, at sinabi rin ni Ato kay Takuto na ang pagpapatayo ng palasyo ay magpapasaya sa mga tao, kaya dapat nilang hayaan ang mga elf na gawin iyon. Pumayag si Takuto na sinasabing gusto niya ng isang lumilipad na kuta balang araw, pero sa ngayon, magiging kontento na siya sa isang normal na palasyo rin. Kasabay nito, ang grupo ng investigasyon na pinamumunuan ni Lonius at Vertal ay nagsimulang maglakbay patungo sa mga kakilakilabot na kagubatan sa timog. Hindi pa rin kontento si Vertal sa laki ng kanilang grupo at sumagot si Lonius na ito na ang kaya nilang makuha dahil karamihan ng kanilang puwersa ay abala sa mga kaguluhan sa Hilaga. Biglang nagpakita ang mga nilalang na may masasamang hangarin sa Hilaga, nananalasa at nang-aagaw sa mga lungsod, kaya napunta ang karamihan sa lakas militar ng kanilang imperyo doon. Biglang sabi ng mga mercenary, mahihirapan ang mga pumunta sa Hilaga. Swerte daw nila at hindi sila ang inutusang gumawa ng trabahong iyon, dahil kahit malaki ang bayad, may mangkukulam daw na sangkot, at ayaw nilang mapabilang doon. Interesado si Lonius sa mangkukulam, at kinagabihan, tinanong niya ang isang mercenary na si Bargo tungkol dito. Sabi ni Bargo, may mga bulong-bulungan na isang mangkukulam ang sanhi ng lahat ng problema sa Hilaga, pero ayaw maniwala ni Lonius. Aniya, imposibleng isang tao lang ang may kagagawa ng napakaraming halimaw, at sang-ayon naman si Bargo. Sabi nito, gawa siguro yun ng isang kulto, pero pinatahimik siya ni Vertal baka daw mas APN pa sila. Bigla na asar si Lonius kay Vertal dahil sa kalasinggan nito. Sinermonan niya ito dahil bawal silang uminom dahil naglilingkod sila sa Diyos, pero handa namang makipagtalo si Vertal sa kanya gamit ang banal na kasulatan. Pagkatapos ay bigla na lamang siyang hindi pinansin ni Vertal at nakipaglandian sa waitress na nagdala pa ng alak sa kanya. Tanong naman ni Bargo kay Lonius kung bakit 2 paladin ang ipinadala sa malayong timog. Natatakot siya na baka dahil ito sa isa na namang mangkukulam, at kung ganoon nga, gusto na niyang kunin ang mga tauhan niya at umalis na bago pa lumala ang sitwasyon. Sagot ni Lonius na hindi niya alam, pero sabi ni Vertal na may nakalap na siyang impormasyon mula sa waitress kung ano ang nangyayari. Ilang madilim na elf ang kamakailan lamang ay tumakas papunta sa mga sinumpaang kagubatan, at malamang gusto lang ng mga nasa itaas na asikasuhin sila. Napanatag si Bargo sa narinig, at sumang-ayon siya na dapat nilang agapan ang mga madilim na elf dahil bihasa nga ang mga ito sa pagpatay at panggagaway. Naniniwala rin si Lonius na kung hahayaan lang nila ang mga madilim na elf, magiging banta din ang mga ito sa lalong madaling panahon, pero sinabi ni Vertal na kumalma muna siya. Aniya, misyon lang ito ng pagsisiyasat, at kung magkakaroon man ng gulo, tatakas na lang sila kaysa lumaban. Gayunpaman, si Lonius ay masyadong naniniwala sa ideya ng paggapi sa kasamaan saan man nila ito makita. At sinasabi nitong hindi sila makatatakas sa kanilang tungkulin bilang paladin. Sinasabi ni Vertal sa kanya na tumigil na sa paghabol ng karangalan at lumaban lamang kung kinakailangan, sa halip na sumugod sa bawat pagkakataon na maglalagay sa panganib ng kanyang buhay. Ipinaalaala niya rito na may pamilya siya sa bahay, at gayon din ang lahat ng iba pa na nasa misyong ito, at dapat silang maging mas maingat sa kanilang mga desisyon. Kasabay nito, sa Minagra, ang unang ani mula sa mga punong laman ay handa na at nakalagay sa gitna ng isang malaking altar.
Nakatayo si Takuto sa harapan ng ani habang pinagmamasdan siya ng lahat ng madilim na mga engkanto na may matinding pag-asam. Nagtataka kung ano ang mangyayari ngayon. Nagsimulang ibuhos ni Takuto ang kanyang mana sa tambak na prutas, at bigla itong naging isang higanteng insekto. Hindi makapaniwala ang mga elf na nakalikha si Takuto ng buhay mula lamang sa mga prutas, at sinimulang purihin siya ni Otto, na sinasabing hindi pa ito umaabot ng 1% ng kanyang tunay na kakayahan. Sinabi niya sa mga elf na lalo pa itong lalakas at gagawa pa ng maraming himala sa pagsamba nila sa kanya, at naghiyawan ang mga ito para sa kanya. Mamaya, bumalik si Takuto sa kanyang trono, at nakahinga siya ng maluwag dahil nakagawa siya ng isang insektong halimaw kapalit ng pagkain. Isa ito sa mga katangian ng laro, pero hindi pa rin niya naiintindihan kung paano yun eksaktong gumagana sa mundong ito. Pero sinabi ni Ato sa kanya na hindi na nila kailangang isipin pa yun dahil may paraan na sila para makagawa pa ng maraming nilalang na maglilingkod sa kanilang kaharian. Pagkatapos ay sinabi ni Ato kay Takuto na panahon na para magpatuloy sa susunod na hakbang, at pumayag si Takuto, na sinasabing tatawag siya ng isang bayani sa sandaling makaipon na sila ng sapat na mana. Masayang tinanong ni Ato kung sino ang balak niyang tawagin, at sumagot siya na gusto niyang tawagin ang reyna ng mga insekto. Naisip ni Ato na magandang desisyon yun at nagsimulang magkwento si Takuto kung paano kayang palakasin ni Isla ang lahat ng uri ng insektong halimaw at mapaglaban sila sa unahang linya. Nakakagawa rin siya ng mga larva na makatutulong sa mga simpleng gawain, kaya nasusuportahan niya ang kanilang kaharian sa dalawang aspeto. Masaya si Ato dahil naisip niya ito ng mabuti, at sinagot ni Takuto na si Isla lang ang angkop dahil ang iba ay masyadong wala sa sarili. Sumang-ayon si Ato dahil alam niyang ang ibang mga bayani ay mangangailangan ng mahabang panahon ng pagpapayo, at sinabi ni Takuto na umaasa siyang may katawag din sila balang araw, pero hindi ngayon. Samantala, nakarating na sina Lonius at ang iba pa sa madilim na kontinente, at madali nilang natagpuan ang kanilang unang kalaban na anyong higanteng bundok. Sinimulan ni Lonius na utusan ang mga mersenaryo na tulungan siya. Ngunit sinabi ni Verdil na hindi na kailangan yun dahil haharapin niya ang halimaw mag-isa. Aniya, wala silang oras na dapat sayangin at mas mabilis kung siya na ang kikilos at walang makakaabala sa kanya. Mabilis siyang lumapit sa higanteng bundok at itinutok ang kanyang mga espada dito habang pinanunood siya ng kanyang mga kasama. Pagkatapos ay binigyan ni Verdil ng banal na kapangyarihan ang kanyang espada at hinintay ng higanteng bundok na matapos siya bago umatake. Walang kahirap-hirap na naiwasan ni Verdil ang mabigat nitong. Pinaghahampas niya ito ng pamalo at pagkatapos ay tinapyas ng malinis gamit ang kanyang banal na espada. Sumunod, tumalon siya patungo sa halimaw at paulit-ulit itong inatake, napabagsak ito nang hindi na nabibigyan ng pagkakataong lumaban. Pagkatapos niyang patayin ang higanti, bumalik siya sa kanyang mga tropa at pinuri siya ni Lonius, na sinasabing madali na ang misyon dahil nasa kanila na siya. Ngunit hindi sumasang-ayon si Verdil, at ikinabahala yon ni Lonius. Pagbalik sa Minagra, masayang kumakain ng burger si Takuto nang sabihan siya ni Ato na kumain ng mas masustansya. Sumagot siya na puro healthy at walang lasang pagkain lang naman ang kinain niya sa ospital. Kaya gusto na niyang sumubok ng mga bagong bagay. Nag-aalala rin siya sa kanya dahil salad lang ang kinakain nito nitong mga nakaraang araw at sinasabi nitong mas bagay sa kanya ang ganitong uri ng pagkain. Nag-uusap sila kung paano bumilis ang pag-usad ng konstruksyon at bigla na lang sinabi ni Takuto kay Ato na tawagin sina Molter at ang iba pa pagkatapos nilang kumain. Sinabi niya rito na namapa na ng mga bagong scout bug na ginawa nila ang lugar sa paligid ng kanilang base at may balak siyang gawin tungkol sa pamayanang pantao malapit sa kanila. Una niyang tinanong si Ato kung sigurado ba siyang ang bayan na malapit sa kanila ay hindi sakop ng banal na kaharian. Tungkol kay Qualia at halos sigurado siyang isang malayang teritoryo ito na neutral ang pakikipag-ugnayan. Natutuwa si Takuto dahil nangangahulugan yun na makakapag-usap sila sa bayan at umaasa siyang walang mangyayaring masama sa pakikipag-ugnayan nila. Naniniwala siyang magiging maayos sila sa ngayon at nagbibiro si Ato na susumpain niya sila dahil doon. Tumawa si Takuto na wala namang ganoong mangyayari. May natanggap siyang mensahe mula sa isang insekto ng mga sandaling yun, na nagpapakita na may grupo ng mga armadong tao ang papalapit sa kagubatan. Sinabi niya kay Ato na kailangan nilang palayasin ang mga ito ng mapayapa kung maaari at kung lumala ang sitwasyon, dapat na silang maghanda sa pakikipaglaban.
Samantala, ang grupong ang may armas ay sina Lonius at Verdil nga, at habang papasok sila sa kagubatan, pinatigil ni Verdil ang lahat dahil may napansin siyang papalapit. Lumabas si Atu mula sa kagubatan, nakasuot ng itim na damit na nagtatago sa kanyang mukha at anyo, at sinabihan siya ni Verdil na magpakilala. Inamin nitong isa siyang madilim na elf na nagsilong sa kagubatan kasama ang kanyang angkan dahil walang ibang ligtas na lugar para sa kanila. Naunawaan yun ni Verdil at sinabihan siyang umalis sa daan dahil kailangan nilang siyasatin ang kagubatan, at sumagot ito na hindi sila dapat pumasok. Nabatid ni Verdil na may mali. Pero nagsimula nang sumigaw si Lonius kay Atu, tinatanong kung paano niya nadinig ang utos ng lingkod ng Diyos. Agad na sinaway siya ni Verdil, pinagsasabihan siyang huwag siyang istorbohin at nagalit si Lonius dahil sa pagsaway sa kanya dahil sa isang simpleng bagay. Ipinagpatuloy ni Verdil ang pakikipag-usap kay Atu, sinasabi sa kanya na hindi sila pwedeng bumalik dahil lang sa ayaw niyang pumasok sila sa kagubatan. Tinatanong niya si Atu kung may itinatago ba roon at sinagot siya nito na mga engkanto lang yun na nais mamuhay ng mapayapa. Tinanong siya nito kung bakit, kaya naman pala balisa siyang makapasok sa lupang ito, at pagkatapos mag-isip saglit, ibinalita ni Verdil na nakakita raw ang santang babae ng isang bagay na lubhang mas amat nakakubli rito kaya't hindi raw siya maaaring bumalik nang hindi ito sinusuri. Nagulat ang mga mersenaryo dahil hindi nila ito alam. At tinanong siya ni Lonius kung bakit basta na lang niya sinasabi ang mga sekreto ng bansa. Sinigawan ulit siya ni Verdil, na may mga pagkakataon daw na kailangang sabihin ang mga sekreto. Lalong nagalit si Lonius dahil kahit isang mataas na paladin si Verdil, wala naman siyang karapatan na magbunyag ng mga propesya nang walang pahintulot ng mga nasa itaas. Samantala, muling pakiusap ni Verdil kay Atu na papasukin sila sa kagubatan para silipin. Ngunit biglang nagbago ang kanyang ugali nang sabihin niyang wala silang makikitang kapaki-pakinabang doon. Iniutos niyang bumalik na sila agad at nagalit si Lonius dahil isang madilim na elf ang nang-ahas na sumuway sa propesya ng Diyos. Nadama niya ang pagbabago ng hangin kay Atu at napagpasyahan niyang may masamang bagay nga sa kagubatan na dapat nilang imbestigahan. Gayunpaman, mukhang handa namang makipag-ayos si Verdil. Hiniling niyang manumpa si Atu sa Diyos na walang banta sa banal na kaharian ng Qualia sa loob ng kagubatan at nanumpa si Atu sa kanyang Diyos na wala silang yung mas natatakot kay Qualia. Kontento na si Verdil doon at ipinahayag niyang umatras na sila. Hindi makapaniwala si Lonius at itinuro niya na may tinatago ang babae. Tinawag siyang tako at walang pananalig na duwag ni Verdil at sinabihan na huwag iparating ang mga kinatatakutan niya rito. Sabi niya wala silang nahanap at tapos na ang investigasyon nila. Nagsimulang maglakad palayo si Verdil, pero ayaw na siyang hayaan ni Lonius na siya ang magdesisyon. Sinabi ni Lonius kay Verdil na binabawi na niya ang kanyang autoridad bilang isang mataas na paladin dahil sa pagsisiwalat ng isang propesya sa kaaway at pag-abandona sa kanyang tungkulin. Sinabi niya sa mga mercenarya na papasok sila sa kagubatan at kumpirmahin kung anong kasamaan ang nagkukubli roon, at pumayag si Bargo dahil si Lonius naman ang nagbabayad sa kanila. Nanawagan si Atu na huwag silang pumasok sa kagubatan, ngunit inutusan ni Lonius ang kanyang mga tauhan na hulihin siya, kahit na pinigilan siya ni Verdil. Napabuntong hininga na lamang si Atu na nabigo ang negosasyon, at ilang sandali lang, ang mga mercenarya ay natusok na sa mga sibat ni Atu na parang mga inihaw na karne, at si Lonius ay naunang nawala ng malay at hindi man lang niya naalala ang lahat ng nangyari. Si Verdil na lamang ang nakasaksi sa lahat at buhay pa, at siya'y nag-aalala habang sinasabi kay Lonius na sila'y nakikipag-ugnayan sa isang mangkukulam.